binigyan ng 10 araw ng Ombudsman sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Philippine National Police Chief, National Capital Region Police General Nicolas Torre III, at Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbilla, at maging si Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Remulla at Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao para mag-hire ng kanilang paliwanag. Ito yung tinatawag na counter affidavit. Ayon sa ulat ng Senate Committee on Foreign Relations na kanyang pinaumuluan, may 3 pangunahing natuklasan. May politikal na motibo sa likod ng pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. May pantatangkang pamtakpan ng mga detalye at motibo ng operasyon at may posibleng pananagutan ng kriminal at administratibo ang ilang matataas na opisyal ng bansa. Hindi pa isinasara ng senador ang investigasyon dahil sa patuloy na paglutang itong mga katanungan kabilang na kung sino-sinong nag-utos ng pag-aresto at paglipat doon sa may dahig at kung paano nakuha ang eroplanong ginamit sa operasyong ito. Nanindigan din ng senadora na patuloy niyang isusulong ang katotohanan at pananagutan ng sinumang lumabag sa batas sa ngalan ng politics. Kasi kung gusto ni Amy Marcos na hubaran ang pagnanakaw ng pamilya niya, hindi niya gagawin yon. Si Lisa Tanas, hindi nga niya binabansin, hindi nga niya binabanggit si Lisa Tanas. Paano mo paniniwalaan yan? So never again, ha? Huwag kayong boboto-boto sa mangga. Hindi na yung mananalo. At yung survey na yan, isa yung paid survey yan. Hindi yan totoong mga survey dyan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa dahil talagang kayo ay what? Kayo ay panalo na, mga OFW. Kayo na ang panalo sa inyong iboboto. Pero dahil nga calibrated na ang dayaan, tignan natin. Pero dahil nga alam nyo, makikita nyo naman yan sa flow ng sa internet. Okay? Kasi halos lahat ngayon ay may telepono. Whether ang telepono mong bulok-bulok, meron kang data, tama ba? Data or wifi. So ang mga tao halos hindi na nanonood ng TV. So ang mga tao ay sabi ni Lucky Talamak na rin sa probinsya. Ang mga palangga natin ngayon, actually buong mundo naman, kahit sa kaduluduluhan ng bundok, nagsi-cellphone na. So kung makikita ninyo na yung mga tao nakatutok na nga sa online. Kaya nga pinatatahimik tayo mga vloggers eh. Kaya nga tayo pinapatahimik, kinakasuhan, tinatakot, sinisindak lahat, di ba? Katulad ng mga Duterte. Kaya nga pinapatahimik ang mga Duterte kasi gusto nilang maghari sa dating ng 2028, i-disqualify nila si Inday Sara para hindi na makatakbo, para mawala na. Sinabi din Inday kanina yon na gusto nilang burahin ang mga Duterte sa larangan ng politika para maghari ang mga bangag. Siyempre, hindi kayo papayag. Kakausapin ninyo ang inyong mga pamilya. Sa bawat pamilya, may nanay, tatay, lolo't lola, tito, tita. Right? Okay, may nag-pop up lang. So, ikausapin ninyo. Mga kababayan, kita nyo naman, for magti 3 years na itong bangag, ano ba idinulot sa inyo? Aksidente dito, aksidente doon. Krimen here, krimen there. Di ba? Kawatan there, kawatan here. Bangag there, bangag here. Pulboronic, alam nyo yan. Hindi ko naman kayo kailangan pilitin pa na maniwala sa akin dahil kayo mismo nakaka-eksperyensya. Di ba? Pumunta kayo sa palengke, taas ng bilihin. Yan din ang pinag-usapan ni Inday. Hindi itinupad ni Bangag yung pangako, like yung 20 pesos per kilo na bigas. Sinabi ni Inday kanina. Ano ginawa dyan? Last week? Diba? Headline. Sa panahon ni Bangag, ni BBM, natupad na ang 20 pesos per kilo na bigas. Pero subsidized ng gobyerno at ito'y pinatigil ng COMELEC dahil ito'y labag. Ganyan ba ang gusto ninyo? Na sa isang area lang, sa isang probinsya lang, 20 pesos per kilo bigas, temporarily. Kasi gusto lang sabihin na nagkaroon ng 20 pesos sa kilo ng bigas dahil ito'y bayad sa inyong mga pagkatao. Sabi ko nga, hindi po ganyan ang approach ng pagpababa ng presyo. Hindi pwede sa Bisaya lang, hindi pwede sa Mindanao lang. It should be
entire country. Yeah, kaya nga sabi ni Inday, 'di ba, na alam niya kung papaano mapababa ang presyo ng bigas. Tapos itong mga nasa Malacanang na mga bangag, yung mga tagapagsalita lalo ni Bangag, na reyna ng fake news dyan sa loob ng Malacanang, ay selfish daw si Inday dahil hindi daw sinishare yung itong idea. Eh di ba mga bangag, trillions of pesos, ang hawak nilang pera na hindi nila maistudyuhan kung paano pababayin ang mga presyo ng bilihin. Hindi talaga bababa ang presyo ng bilihin kasi hindi nila yan intention. Dahil ang intention nila ay maghari sa politika, manggipit, at magnakaw. Yun ang mga binanggit kanina doon sa meeting de Avance. And now, tignan nyo naman, si Patrolman Francis Fontillas. Di ba, Fontilla? Nakita ninyo, siya ay dinismiss ng NAPOLCOM. Di ba? Perpetually na hindi daw siya makaka-apply na o makapagtrabaho na sa government. So ano ba ang ginawa ni Patrolman Fontilla? Anong ginawa ni Patrolman? Yun ay nag-air lang ng kanyang boses ng suporta kay Pangulong Duterte. Na ang sinabi niya ay hindi siya susunod sa gobyernong bangag ba? Hindi man sinabing bangag late. Nung una niyang sinabi, hindi siya susunod sa gobyerno, sa President Fontillas pala. Hindi siya susunod sa gobyerno ni Marcos Jr. kasi mali ang inuutos. Kaya nga sana lahat, ilan ang kapulisan natin? 200 plus? Sana kung 200 plus thousand, alam niyo kung ang 200 plus thousand na mga pulis ay mayroong balls na katulad ni Patrolman Fontillas na actually nag-resign siya dahil hindi niya kinaya yung paggigipit sa kanya. Dahil lamang sa kanyang kalayaan bilang isang pulis na sinasabi niya yung kanyang opinion na hindi ako susunod sa kay Marcos Jr., ganun yung konteksto. Kay Bangag Jr., kahit siya pa ay presidente kasi hindi tama yung kanyang inuutos. Kaya kapuri-puri, kahanga-hanga, itong si Francis dahil talagang nanindigan siya, hindi niya, for sure, meron naman siya mga contingency plan na inisip na mawalan siya ng trabaho pero pinili niya ang manindigan. Yan ang mga kailangan nating tao. Katulad din yan kay Agent Morales. Kay JM, bakit ba yung kinasuhan ng sandamakmak dyan sa PIDEA ng gobyerno? Dahil siya rin ay nanindigan. Nanindigan, di ba? Katulad na lamang nung dapat i-raid yung kondo ni Maricel Soriano at nung habang nandoon si Bangag na sumisinghot, nakita niyo yung price ng pakikipaglaban? Yeah. Ito, yung mga taong gobyerno, katulad ni Pangulong Duterte, ang price ng pakikipaglaban ni PRRD sa atin, yung pag-gitnab sa kanya. Pero ito lamang ay pinapakita natin sa inyo, ito yung mga lingkod bayan, katulad ni Fontillas, katulad ni Morales, na talagang naglingkod pero dahil sila ay umaalma sa maling sistema ng gobyerno, sila ay kinakasuhan, binabaliktad, at ito sa case ni Francis Fontillas, siya ay ang sabi dito ay guilty siya of grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer. Unbecoming, yung nanindigan ka, unbecoming, pero yung sumisinghot na commander-in-chief, anong tawag dyan? Ang pagiging addictus. So yung katulad niyang police na loyal sa bayan, loyal sa katotohanan, babalik ta rin grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer, disloyalty to the government. Paano siya maging disloyalty to the government? Kung saan ini-ere niya, hindi pa pwede mag-ere ang mga polis ng inyong mga kasentimiento. Ini-ere niya na mali ang pag-kidnap kay Pangulong Duterte kasi malinaw sa sikat ng araw na kidnapping talaga ang ginawa. Yan din ang binanggit ni Inday Sara kanina, mga kababayan. Yes, sabi ni Angelo Hans, I hope magising. Yun na lang ang inaasahan natin. I don't know kung kailan sila magigising, mga palangga. Diba?
Kasi talagang itong alyansa ng mga bangag, dapat hindi sila manalo. Takot na takot sila sa Duterte 10. Kasi nakita nila worldwide kung paano mahalin ang Pangulong Duterte at ang pamilyang Duterte. Kitang-kita po yan ng dalawang mata ko kung paano dumugin si Inday Sara sa The Hague. Wala pong ganyan si Marcos Jr. Kahit umikot si Inday ngayon, buong Pilipinas, nakita ninyo. Di ba? Mga politiko, lahat ng tao, talagang the same thing nung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kasi mararamdaman mo yung sincerity. Wala mang bit-bit na bugas si Inday, wala mang bit-bit na sobre. Alindog lang niya. At yung mga joke-joke niya. Kanina hindi siya nag-joke-joke eh. Doon sa meeting de Avance kasi more on serious, bakbakan talaga eh. So ngayon, mga kababayan, kaya nga yung impact ni VP Inday, ibang klase. At ito ay talagang hilang-hila, nahihila talaga, nahihila niya itong Duterte 10 kasi naniniwala si Inday Sara at si Pangulong Duterte at si Miss Anet, si Kitty silang magpamilya. Si Pulong nasa Hague, si Baste. Naglalay-lalay na naman si Baste. Diyos ko po. Alam nyo, itong apat na magkapatid, pero itong tatlong panganay, tatlong matatanda na panganay, mga tatlong matatanda sa kay Kitty, nakakaloka talaga. Lalo na si Baste, talagang digong na digong yung version niya. Lay, maluoy ka, lay. Yung nag-viral na yung kinagat ng buwaya, saan nangyari yon? Totoo pala yun, ano? Yung, ano na nangyari doon? Mag-comment ka dyan sa kinagat ng buwaya. But anyway, nakakatawa si Baste, tapos nagsayaw-sayaw pa siyang ganon. Well, kailangan din natin ng konti yan sa entablado. Yung charm na ganon, which is meron ang mga Duterte niyan. Lahat sila. Si Kitty, hindi ko pa nakikitaan kasi nga emotional. Pero yung tatlong magkapatid na mas may edad kay Kitty, makikita mo yung personality ni Pangulong Duterte. Tagang anak sila ni Pangulong Duterte. Di ba? Si Inday, babae, iba yung approach, iba yung terada, di ba? Si Pulong, iba rin ang terada. Si Basti naman, more on, well, what can you do? Anak sila ni Pangulong Duterte. Diba? So ngayon, ang mga kababayan, dahil nga kung hindi nila dadayain ang halalan, mananalo talaga ang ating mga kandidato. Diba? Mananalo ang ating mga kandidato, kaya huwag niyong kalimutan ang ating mga kandidato at ang ating Attorney Vic Rodriguez. Kanina nandoon din siya. And talagang excited ako na, ito mga natirang araw, ikampanya pa natin sila sa inyong mga kaibigan, mga kaklase, kasi kung i-compare mo sa mga alyansa, tanungin nyo na lang yung mga sarili ninyo, kahit pa kayo ay galit sa akin, dahil, yung mga galit lang naman sa akin, mga bayaran ni Bangag. Di ba? Mga bayaran ni Bangag. Kaya mag-create sila ng mga comment na ganito, ganyan, maharlika. Pero yung mga tao, mga taga-palengke, mga construction worker, driver, shout out dyan sa mga drivers na mga palanggako, naniniwala sa ating adhikain. At naniniwala na hindi tayo matutulungan ng alyansa ng mga malalansa. Balikan po natin yung mga malalansang alyansa, tahimik sa 5,500 flood control. Pera nyo yan. Tahimik sa budget insertion na hanggang ngayon, tignan mo, gusto nilang tapalan yan. Yan ay in-expose ni Congressman Ungab, ni Pangulong Duterte, nung nasa Pilipinas pa siya, ni Attorney Vic. Tahimik ang mga alyansa dito sa mga krimen. Tahimik sila sa smuggling, pagnanakaw. So, buboto ka pa ng alyansa ng malansang alyansa o malansang mga bangag? Kita nyo ngayon, dahil nagdesisyon ng ombudsman para magpaliwanag yung mga 5 hudas. Excuse me, baka madagdagan pa. Si Remulla, si Marbil, si Torre, si Uling, di ba? Sila Kanilaw, yung 2 magkapatid na Remulla, umaalma ngayon si Remulla na ang dating talagang ito, ang sabi niya dito, 'di ba? Dahil nireklamo siya nireklamo na nga siya
sa ombudsman, ang sabi niya dito, may mukhang ano daw, umaalma nga ang bruho na bakit daw ito ay parang minamadali. Okay, dahil sabi niya, ito ay what? Tama daw yung ginawa nila na pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Kailan pa naging tama ang pangingidnap, Bonjing? Kung naghihingalo ka ng hinayupak ka, binigyan ka pa ng konti ng konting buhay, tapos ayaw mo pa itama? 'Di ba? Nung January 2024, isang bulati na lang hindi pumipirma, parang kalag na siya. 'Di ba? Daw kalavera ng itsura niya, daw mapatay ng linti niya. Tapos ngayon, lumakas-lakas, demonyo uli. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, umalma siya kasi nga daw, bakit daw napakabilis ng aksyon ng ombudsman regarding dito sa reklamo sa kanila na illegal na pag-kidnap o pag-turnover kay Pangulong Duterte sa ICC. So sinasabi ni Remulla na hindi daw ito dumaan sa tamang proseso. Ang kapal na mukha. Ang kapal ng mukha ng mga buwaka ng inang ito na magsasabi na hindi dumaan sa tamang proseso, fact-finding investigation, chuchu, pero si Pangulong Duterte hindi nila dinaan sa tamang proseso at sa tamang batas. Kita nyo Department of Injustice yan, sa Remulla. Secretary. Humihingi siya ngayon ng parang kinukwestiyon niya ang ombudsman na hindi daw ito dumaan sa fact-finding process ang pagbigay sa pag-aksyon ng ombudsman na magpaliwanag sila sa kanilang illegal na kidnap o pagkanulo kay Pangulong Duterte. Humingi sila ngayon ng due process. Si Pangulong Duterte ba binigyan niyo ng due process? Mga yawa ka, ikaw? Remulla, lahat kayo mga hinayupa kayo. Alam naman ni Amy Marcos, 'di ba? Ang problema kasi kay Amy Marcos, pwede niyo na sana siyang iboto kung sinasabi niya na yung kapatid niya at ang asawa ng kapatid niyang Judas, si Lisa Tanas, ang nagpadukot. Pinasalamatan lang siya ni Inday na nag-open siya ng investigation at sinabi mismo ni Inday Sara na hindi mangyayari ang pagpadukot kay Pangulong Duterte kung hindi dahil kay Bangag. Meron ba? Kaya sabi ko sa inyo, maging matalino kayo. Kahit na siya ay binitbit ni Inday Sara, maging matalino kayo sa galawan. Ako, naging political expert na rin ako sa mga galawan. As much as possible, like kung sinasabi, ayoko hindi naman ako politikong tao, pero natututo ka eh. Alam nyo? Natututo ka sa mga galawang politiko, kahit hindi ka politiko. Diba? Sinabi ni Inday Sara yan talaga na si Marcos Bangag ang may gawa kung bakit nakidnap ang kanyang tatay at hindi gagalaw ang mga Judas kung walang approval. Si Amy Marcos ba may pag-amin? Kung yan ang statement ni Inday Sara, sa tingin nyo ba si Inday Sara, bulag, pipi at bingi, na hindi niya nakikita? Sabihin na nating mabait lang talaga si Inday. At grateful. Why? In fairness, marunong siyang tumataon ng utang na loob. Dahil nga nag-open si Amy Marcos, si Mangga ng investigation sa Senate. So dun sa ginawa niya, kaya siguro na, sige, bitbitin ko na tong mangga na to. Sabi ni Nay, sige, bitbitin ko na tong mangga na to para utang na loob ko sa kanya dahil nag-open siya ng investigation. But at the end of the day, matatalino naman yung aking mga supporter. Diba? Sinabi ni Inday yun. Kaya huwag kayong magpalinlang sa mga kaganapan. Sinabi ni Inday na si Marcos Jr. ang dahilan. Hindi makukuha si PRD kung walang approval ni Bangag. May sinabi ba si Amy? Nakasalanan ng kapatid niya. Ang dinidikdik niya yung 5 Judas. Right? Kung pareho si Inday ng pananaw sa ginagawa ni Amy, edi sana uniform sila. Bakit magkaiba? Sabi ni Inday, si Bangag Marcos ang dahilan ng lahat kung mag-approve. Okay? Ang nag-approve kung bakit nangyari yon. Si Amy Marcos, ang sinasabi niyang bida-bidahan doon during the Senate hearing, nasabi niya ni Miss Hanelet, ek-ek lang yan.
Nakakalimutan nyo eh. Yan ang hirap sa atin, kaya tayo naluloko. Ako, nagiging maruk na rin ako ngayon. Dati nakakalimot din ako. Kaya nga alam nyo, yung mga friends ko, no? Mga friends ko na kasama ko sa paglaban, kasama ko sa hig. Sabi ko sa nila, oy bakla, ganito ang eksena ha, ganito, kukwento ko to sa yung mga eksena ha, isulat mo yan, baka makalimutan ko. Eto yan, kakampi natin yan, eto kalaban yan, eto ganito. Dinadiary nila kasi so much, di ba? Information. Ang daming information. So, si Amy, paulit-ulitin natin, ikinakampanya ko talaga siya na huwag niyong botohin. Anong kaek-ekan yan? Di ba? Si Inday, tumanaw lang yan ng utang na loob. Ganun ang mga Duterte. Ang mga Marcos lang, ang mga buwaka ng inang walang utang na loob sa pagpalibing, sa pagbigay ng tsansa na bumalik itong si Bangag. Di ba? I think yan ang nakikita ko kay Inday. Kaya nga kanina, ito lang yung first thing na sumagi sa isipan ko nung binanggit niya na basta sabi niya ako, iboboto ko yung dalawa niya. Hindi niya yun pinakausap na na binigyan niya ng emphasis, walang ganon. So sabi ko, I think this is my interpretation. And doon sa mga previous information na binigay niya na sa atin, never again. Traidor yan. Palangga, ang nakaw nilang pera, silang magpapamilya. Di ba? Sila ang pamilya ang nakikinabang. Kawawa. Kamo, kaluoy mo, mga palangga. Kaluoy tayo't lahat. Sabi ni Ellen, alam mo totoo ka Ellen, ang sabi ni Ellen? Sobrang bait ang mga Bisaya pero wag unahan kasi tinagkul, Oo, totoo. Alam niyo, ang mga Bisaya, mabait naman talaga. Hindi ako, totoo yun, mabait ang mga Bisaya. Yung iba lang kasi mga traidor, katulad ng Bangag. Hindi ko naman pwedeng sabihin na mga Ilocano traidor kasi ang dami kong kaibigang mga Ilocano since high school, no? Kasi nung ako'y nag-aral ng elementarya, lahat, mga Bisaya kami. Wala akong Ilocano, lahat Bisaya, pareho kaming salita. So nung ako ay nag-high school sa Maynila, nakamit ka ng iba't ibang lahi. I mean, iba't-ibang lahi. Iba-ibang galing ng probinsya. May Bicol, may kung saan-saan. So marami ako naging kaibigan ng mga Ilocano. Actually, best friend ko is Ilocano at saka Ilocana. Nung ako'y nag-work, nung ako'y nag-works, bata pa na working student, fast food chain, ang mga naging kaibigan ko, mga Ilocano at Bisaya. Pero talagang likas na traidor ito si Bangag. Pero ang mga Ilocano, mababait din yan. Sa totoo lang, in fairness, lahat naman ng Pilipino. May mga kaibigan ako na hindi ko makalimutan sa oras ng kagipitan at Ilocano yon yung friend ko na back in college days. Na may mga bagay na itutulong sa iyo ng tao na hindi mo nakakalimutan, maliit man pero hindi mo nakakalimutan. So it's not about being Ilocano, it's not about being Bisaya, it's about yung prinsipyo mo. It just so happened na ang Marcos Bangag ay mga walang prinsipyo, mga traidor, mga walang utang na loob sa taong bayan. Hindi po masama na maglingon ng utang na loob. Kasi ako, lumilingon ako ng utang na loob sa tama. Hindi naman tayo manghingi ng pabor na magbibigay tayo na mag-uutos sa'yo, o sige, gurgurin mo yan si Pedro, si Juan, tapos may utang na loob ka kasi ng gurgur. Hindi naman ganun eh. Di ba? Magtatanaw tayo, katulad din kay Pangulong Duterte, ano man ginawa ni PRRD? Pinalibing, napayagang napalibing si senior. Napayagan na maibalik si Bangag ang kanilang pamilya to redeem their themselves. 'Di ba? Si Inday Sara dahil mabait eh. I hope, na learn na ni Inday Sara yung lesson. But politiko siya. Abogado siya. Matalino siya. 'Di ba? Kita ko yun sa Hague, ramdam ko yun. So I trust her. Pero never again. 'Di ba? Never again kay Marcos. Yun lang yun, mga kababayan. So ngayon, balik tayo dito sa 5 Judas. Na ito si Boying Remulla na talagang nagmamaktol ang Judas. Nagmamaktol siya kasi nga daw, yun nga, hindi dumaan sa tamang proseso. Ang basihan lang daw ng reklamo sa kanila ay hindi daw ito official Senate committee report. Ito lamang daw ay mga sworn statements lang. So what the heck?
sworn statement, so hindi ito mabisa. So ganun po, umiikot na ang tumbong ng mga bangag, you'll never know. Baka nga, pag ninakaw nila ang boto, pag sila ng gulo sa May 12, which is, I hope not, pero i-expect nyo, let's expect the worst. Pag ninakaw nila ang boto ninyo, dahil nakita na nga ni John Lee, di ba, inulat ni Atty. Glenn Chong, pinag-usapan namin, na nakakalibrate na po yung ibobot, yung ipapanalo nila, so hindi natin mapigilan ang taong bayan, baka sila ay lumabas sa kalsada at mag-speak up at hindi nila papayagan. At baka magkaroon tayo ng presidente na bago. Kung yan ay ipipilit nila yung calibrated na winners na mga malansang mga bangag. Hindi po totoo yung mga survey na yan. Dahil ang nakikita ninyo, if you talk about sa social media, dahil ang labanan ngayon, nasa social media. Ang pagmamahal, lahat naman ngayon iniere. Ultimo ang pagpunta mo sa inodoro, binibidyo ng mga tao. Pagkain, lahat, ang daming nagmumukbang, pagbiga-biga, lahat na lang. Pagmumotor, lahat na lang ng kaletsyan sa buhay o yung mga ginagawa natin everyday ng buhay natin ay naka-social media. So, ibig sabihin, makikita mo, magigauge mo na ang mga tao ay aware na ang mga bangag ay malalansa at ang kandidato ni Pangulong Duterte ay para sa Pilipino. Ako, kahit kailanman, hindi ko ikakahiya na pag tinanong ako, ikaw, so ikaw, Marlica, suportado ka ba? Duterte ka ba o maka-Pilipino? I have to be proud. Jutang Gina, yes, I am pro-Duterte. I am pro-Filipino. Why? Kasi ang ginagawa ng mga Duterte is aligned for the Filipino people. Kaya ako naging pro-Duterte. Sa tingin mo ba kung ang ginagawa nila malansang mga bangag, susuportahan natin? Katulad na lang ng pagsuporta ko sa mga bangag. Akala ko sa pagbangon sila ng Pilipinas, progresibong bukas, yun yung kanyang pang-campaign jingle. Yung pala, progresibong mga smuggler lang para sa pagprogreso ng smuggler, hoarder, ng mga pulboronic, lahat na. So, nung nakita ko yun, bakit ko hahayaan na maging part ako ng mga malalansang pulboronic na mga ngetpang makyoho? It's the same thing with Sir Francis Fontillas, si patrolman na hindi niya pinayagan yung sarili niya na maging part ng PNP sa panahon ngayon na mga nagsisilbi sa isang addictus benedictus. Kaya nga, Sir Patrolman, mabuhay ka. At least hindi mo pinayagan ang iyong sarili na maging kabahagi ng bulok na PNP. Nakita nyo, ang ginagawa nila pang ta-target sa vloggers, alam nyo na yan. Pero syempre, kailangan i-remind kayo, pagta-target sa mga naninindigan. Kaya mahal ang makikipaglaban sa katotohanan. Maniwala kayo sa akin. Mahal ang pakikipaglaban sa katotohanan dahil nung ako ay sumuporta sa mga bangag, ulit-ulitin ko, may pisong duling, wala silang binigay sa akin at wala rin akong hiningi sa kanila. Dahil naniniwala ako na akala ko nung panahon na yon ay para sila sa pagbangon muli at progresibong bukas. Pero nung nakita ko na mga judgment pala, hindi po ako nagdalawang isip na boljakin ang mga hudas. So it's the same thing dito sa kaya Pangulong Duterte, although ang Pangulong Duterte, alam nyo yan, sinuportahan ko talaga yan. Yung mga nakasama ko dito sa California, kami, 2015, kami po, isa ako sa unang nangampanya kay PRD. So, nung kinampanya ko siya, yung mga naging appointed niya, binolja ko rin. Why? Kasi we are for Filipino people. Not only for pangalang Duterte o Marcos. Sinabi rin ni Inday Sara yan eh. Diba? Pero dahil sa nakikita natin, ang Pangulong Duterte, hindi man nagnakaw. Kita mo? Kung nagnakaw yan, di sana may mga sariling helicopter na yan. Abogado yan eh.
Madali lang nila tagni-tagniin na ganito, ganyan. Business ganito, ganyan, ganyan. Walang ninakaw yung Tatay Digong nyo. Tignan yung bahay niya. Nanatili siya kasi sanay siya sa simpleng buhay. Sa simpleng ganun lang ang kanyang maayos ang kanyang pamilya, maayos ang may mga kanya-kanyang negosyo, yung kanyang mga anak. 'Di ba? Recently, 'di ba, kino-question nila ito si Kitty dahil si Kitty ay kung mga mamahaling mga purses and everything. My God. Ilan ang million ng followers niyan? Tapos endorser pa. Ang nanay niyan. Hindi man basta-basta ang nanay niyan. Yan ang real New Yorker. Hindi si Lili Satanas. 'Di ba? Magkano lang yan kung ako nga na hindi naman ako Duterte, kaya ko rin bumili. Pero, actually hindi ko pala kaya. Yabang lang pala yung palangga. Hindi ko pala kaya kasing mahal. 'Di ba? Hindi ko pala kaya palangga. So anyway, pero alam niyo, mabaliw ako kay Inday Sara. Ay, hindi, Kitty muna. Kasi, she's young. Yun lang yun. And she's capable. She's able. So, anong problema ninyo? Si Inday Sara, napakasimple. Simple. Katali lang buhok. Ako pa nga yung epal doon. Nakita niyo ba doon? Yung sa daig. Ako pa yung imotera, di ba? Oo. Well, naman, gano'n naman din talaga ako. Talagang formado lang talagang lola mo. Si Inday, nakita ko, nakapuyos ang buhok. Paano kasi naman effortless ang beauty ng lola niyo? Nakapuyos lang ang buhok. At saka mistisa kasi, no? Kahit sang anggulo mo tignan, talagang, bongga siya. I mean, simple. Wala kang makitang luho. But again, mas maluho pa nga ako eh. 'Di ba? Mas maluho pa ako. Ibig sabihin, well, porma-porma lang tayo palangga. Model-model, sa bato-bato. Yan naman ang kaligayahan ko. Si Inday, ang kaligayahan ni Inday, mga asar ng mga kalaban, di ba? Pareho lang kami. Sabi nga ni Polong, ayun, si Inday, siging pang-away sa mga kalaban. Which is, maganda yung personality. Ano daw? Sabi ni Juby Deloy, nasa US na raw si Satanas. Ayaw mo palang gagawan ko ng paraan kung paano natin ma-verify yan, ha? Hindi pa natin na-verify yan, ha? At yun tungkol sa kanyang monitoring bracelet. I don't know, hindi pa natin na-verify yan na may monitoring bracelet daw si Lisa Panas. Yung palatandaan na yung isang inmate. Na isang inmate. Kasi nakita ko, I don't know kung merong high-end style. Kasi ang monitoring bracelet kasi para siyang Apple Watch, parang may ganon. Tapos nakalagay sa ankle, di ba? Pag i-google mo na ganyan, sa ankle, ganyan. So I don't know about that. I have to verify kung nandito na siya. Anyway, may contact naman tayo sa Philippine Airlines. Shout out dyan. Shout out sa palangga ko sa Philippine Airlines. Baka naman, mai-send mo ang manifesto sa akin at may maiulat naman tayo dito. So, mako-confirm natin yan. So, tignan natin. Sabi ni Yula, nga, parang ikaw pa nga yung bongga doon. Nakita ko kayo bot. Diba? Nakita tayo pa lang nga. Syempre. Alam mo naman yan mga portrayal natin. Hindi, pero kasi, maporma talaga ako. Kahit wala akong pera, maporma na. Kahit ukay-ukay lang yung damit ko, maporma talaga ako. Wala akong magawa. Ganun talaga ang personality natin. Sa Pilipinas pa lang, Diyos ko, favorite ko, ukay-ukay ha. Ang dami dyan. Pakuluan mo lang yung mga kilikili niyan. Di ba? Baka may shotokis. Ang gumamit, pakuluan mo lang bago mo isuot. Yung mga kilikili. Pag bumibili ako ng mga pag bumibili ako ng mga second hand na damit, which is hanggang ngayon, mahilig pa rin naman ako, pinapakuluan ko yung mga kilikili. Oo. Ang hindi ko lang binibili sa kayo kay panty. Sabagay, hindi na ako nagpa-panty ngayon. So, anyway, by the way, yung mga nagtatanong sa book ni Attorney Vic, ilalabas po natin ang book ni Attorney Vic sa shopify.com very soon. Kasi ang dami nagme-message sa akin. Hindi ko kayo lahat ma-accommodate dahil busy-busyhan ako. So, yung Kingmaker niya, ilalabas natin ito sa store, online store. Maharlika Store. Tandaan nyo we have store na sa Shopify. So, magbibenta tayo ng books, anything, chicharon, gusto nyo? Or mga used clothing, used purses, brand new purses and everything, ilalagay ko sa aking store very soon kasama ang libro ni Attorney Vic at yung mga books ko dito sa bahay. Yung mga gamit ko, ibibenta ko na. Kasi lilipat na po ako sa Netherlands habang nandoon si Pangulo Duterte. Seryoso ako.
para may panggastos. Kasi kung hindi pa makauwi si PRRD, gusto ko tumira sa Netherlands kasi I left my heart in Netherlands. O, di ba? Hope to see you guys sa pagbalik ko dyan. So anyway, balik tayo sa ating mga pinag-uusapan, mga kababayan, yung tungkol naman sa impeachment ni Bangag. So recently, naghain yung kanyang inaanak, di ba? Si Cardema, di ba? Ito'y naghain, mga kababayan, ng impeachment, pero for your information, kasi may mga, tingnan ko lang sa aming group, hindi tinanggap. Okay, hindi tinanggap ng oh, wait a minute. Oh, this is so nice. Oh my God. Wala lang, hindi ko pa pwede mai-share sa inyo. I'm so excited for Attorney Vic Rodriguez. Ayan. Ayan, I'm so excited. At number 56. Okay, so I can't wait for that. Okay? So ngayon, mga palangga, ayun na nga. Dahil ito si Ronald Cardema, inaanak ito ni Bangag, di ba? Nag-resign nga ito, di ba, sa Duterte, ano yun, sa Youth Commission, di ba? So nag-file sila, actually hindi pa na-file, ilatag pa lang nila yung impeachment complaint. So according sa aming group chat, kasama yung ibang mga kakampi natin sa Kongreso, ay sabi ko sa inyo mayroon tayong mga puting ahas dyan hindi tinanggap o hindi pa tinatanggap ng mga ni Lolong, ni Lalay. May bago na pala pangalan yung buhaya, si Lalay. Loloy, dapat kasi lalaki, di ba? Hindi pa daw tinatanggap. So ngayon, nag-file ng impeachment, may maraming mga nagtatanong, bakit parang, is it parang strategic? Or tama ba yung timing? Kasi by June 30, mag-20th Congress na. So parang mag-change of, mga House Representative members. So, pero ako, alam ko, pinag-aralan naman ito bago ito i-file yung impeachment. Kasi nga, isang beses ka lang pwede mag-file ng impeachment sa isang taon ayon sa batas natin. Batas dyan sa Pilipinas. So ngayon mga palangga, so dahil nga siya ay naghain na, inihanda na nila yung kanilang reklamo, tignan natin kung tatanggapin nitong House Speaker na si Loloy. Okay, Lalay na lang. 'Di ba? Itong si Martin Tambaloslos. So kasi diyan dapat isusubmit yan sa Committee on Rules at i-refer nila sa Committee on Justice. So ngayon, dahil hindi pa, wala pang bagong report sa atin na ito ay tinanggap na, ititignan na lang natin kung anong, mangyayari. Kasi once na ma-file nila yung complaint at ma-refer ito sa Committee on Justice, dapat within 10 session days, magkaroon na ng, determination kung meron bang, ang tawag dyan, may probable or substance yung complaint na yon. So with that, magkakaroon sila ng hearing at mga pagdidebate patungkol dyan, pero tignan na lang natin. Kasi dahil hawak nga nila itong Bangag na House of Representatives na yan, yung mga Bangag dyan, hawak nila. So tignan natin kung anong mangyayari. Pero at this point, habang tayo nagchichika boom boom, hindi pa daw po yan na ifa-file. So inilalatag pa lang, ifa-file pa lang nila. I don't know, anong araw na ba dyan? Friday. So tignan natin kung anong magiging result yan. Pero at least maganda. Dahil merong naglakas ng loob na mag-file ng reklamo na yan. Pero dapat kasi matagal na nga yan Dapat doon pa lang sa 5,500 flood control, sa kidnapping, sa hoarding, yung pag-appoint kay Michael Ma. Dapat Ronald Cardema, sir, isama mo sana yan sa reklamo mo, yung pag-appoint ni Marcos Jr. kay Michael Ma na pinangalan ng smuggler, pero in-appoint pa nila na special envoy to China. Ang dami Kaya nga mga kababayan, yung sinasabi ng iba na si Amy Marcos ay nag-expose ng lahat ng nangyayari nakabulukan sa gobyerno ng kapatid niya, fake news yan. Bakit fake news? Sige, kumoment kayo dyan.
Sino ang nag-expose ng lahat ng kabangagan ng Bangag Administration? Ha? Sige nga. O, tignan natin. Sumagot kayo dyan. Siyempre, ang inyong palangga. Jung, 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 jung. Sabi ni Karina, o, di ba? Bega Warp, o bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. O, Karina, Nebula, talagang follower ko to si Palangga. Naalala niyo yung video ni Lisa Tanas, si Jung, 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 jung. Dapat kasama yan sa complaint. O, ako daw. Di ba? Hindi si Amy Marcos. Kasi kung gusto ni Amy Marcos na hubaran ang pagnanakaw ng pamilya niya, which hindi niya gagawin yon, si Lisa Tanas, hindi nga niya binabansin, hindi nga niya binabanggit si Lisa Tanas. Paano mo paniniwalaan yan? So never again, ha? Huwag kayong boboto-boto sa mangga. Hindi na yan mananalo. At yung survey na yan, isa yung paid survey yan. Hindi yan totoong mga survey dyan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa dahil talagang kayo ay what? Kayo ay panalo na, mga OFW. Kayo na ang panalo sa inyong iboboto. Pero dahil nga calibrated na ang dayaan, tignan natin. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.